Hello guys! Good morning! So this is ganap kahapon ng umaga, Wednesday. Tara, samahan niyo na naman ako sa aking ganap bilang isang full-time nanay at full-time housewife. So kapag nanay ka na talaga at may mga anak kang pumapasok, ay obligasyon na talagang bumangon ng maaga para makapaghanda ng kanilang pagkain at babaunin sa school. Dahil nga, hindi pa naman nila kayang intindihin ang kanilang mga sarili. Kaya obligasyon talaga nating pagsilbihan ng ating mga anak habang sila'y nag-aaral pa. Kaya kahit minsan, ang hirap bumangon ng madaling araw, ay wala tayong choice kundi bumangon para sa ating mga anak. So, ayun na nga, sa mga oras nga na yun, ay tapos na nga akong magluto ng pang-ulmasal at pambaon ng mga bata. Kaya nag-toothbrush at naghilamos na ako dyan. Tapos nagbihis na nga rin ako at gigisingin ko na nga rin si Dayan pagkatapos ko nga magbihis. Papunta na nga ako dyan sa kwarto nila para nga gisingin si Dayan. At ayan, pagbukas ko nga ng pinto ay gising na pala to si Ate Kate at nagre-review nga siya. Ganyan yan siya guys, kapag may exam sila, bumabangon siya ng madaling araw para mag-review. At pagkabangon nga dyan ni Dayan ay bumaba na nga rin siya agad. At ayan, pinaghanda ko na rin nga siya ng kanyang pang-almusal. At habang nag-aalmusal nga siya dyan ay inihahanda ko ang kanilang pambaon. So minsan nga guys, napakaunti na nga lang ng pambaon ni Dayan. Ay minsan hindi niya pa yan nakakain guys. Ewan ko pa sa batang yan, kahit ano naman ipavitamins mo, ganun at ganun pa rin naman. Talagang napakahina niya kumain. Minsan kanin lang guys, ayaw niya mag-ulam. Pagkatapos ko nga ihanda yung kanilang pambaon ay umupo nga muna ako dito sa upuan at dumating na nga din dyan si Sir. May daladala siyang alcohol galing sa company nila kaya isinalin ko nga. Tapos medyo naiinis na nga ako dyan guys kasi nga ang tagal-tagal ni Dayan kumain at maliligo pa nga siya kaya nagliligalig na nga ako sa mga oras na yan. Tapos ayan nga, may nabot nga sa akin si Sir na 1K, pambili daw ng aming pang-ulam. Kaya ayan, sabi ko anong gusto mong ulam. Sabi naman niya kahit ano na, wala naman siyang pili sa ulam guys. Kaya kahit anong aking lutuin ay okay lang sa kanya. Fast forward na nga guys, ayan nakaligo na nga dyan si Dayan sa wakas. At ayan, nabihisan ko na rin siya. Tapos pinupunasan ko nga ng ayos ang kanyang buhok dahil nga basang-basa pa. Tapos ang sabi ko nga ay sa tindahan ko na siya pupuyuran at talagang napakabasa pa ng kanyang buhok. At ayan, may paghalik pa nga ng uuto talaga siya lagi guys sa akin para hindi ako magligalig. Pagkatapos ko nga siyang bihisan at suklayin, ayan, nagpakit pa rin pala siya sa camera. At ayan, palabas na nga kami niyan. At ayan, mulit ang aking gagamitin motor. At sira pa nga yung akin, hindi ko pa nga napapaayos. Palabas na nga kami dyan. At ayan, tinanghali na naman kami dahil nga napakabagal ni Dayan kumilos. Kaya kinuha ko na agad ang susi sa mama at nagbukas na nga ako nitong tindahan. Ayan, ang laman ng aming tindahan guys. Madami-dami nga ngayon ang laman kaya ayan, siksikan na naman sa loob. At pagkabukas ko nga dyan, ayan, isa-isa ko na nga inilalabas ang mga paninda naming gulay at prutas. So nagmamadali na nga ako dyan mag-display guys kasi baka may mga bumili na. Sayang naman kasi ang benta. Minsan kasi pag madaling araw pa lang ay may benta na kami. So iba-iba talaga kapag maagang magbukas kasi maaga din ang grasya. So ayan nga guys, nagpapatas nga ako dyan ng mangga. So sobrang mahal na ngayon ng mangga guys kasi nga hindi na tagmangga. So minsan nga 230 hanggang 250 yung aming bentahan ng retail ng mangga. At ayan nga guys, dahil sa sobrang busy ko pa nga sa pagdi-display at hindi pa nga ako tapos dahil nga tanghali na, aring dalawang are ay nagsarili na nga magpuyod sa kanilang mga sarili. O diba, independent yarn. Kasi nga hindi ko pa sila mapuyuran dahil nga busy pa talaga ako dahil gusto ko nga matapos ko na muna yung pagdi-display bago ko nga sila puyuran at diretso ng hatid. So ayun, tuwan-tuwa nga ako sa kanila at marunong na rin naman pala sila magpuyod sa kanilang sarili. At ayun nga si Amarang nagpuyod kay Dayan, nakakatawa nga at ating-ate ang kanyang datingan nung kanyang pinuyuran si Dayan. O diba, kala mo hindi nag-aaway? So, iniwan ko nga muna yung pagdi-display at isasaglit ko nga ihatid yung mga estudyante at tanghali na tingnan nyo naman. At maya-maya pagbalik ko nga si Ate Apple naman ang aking ihahatid. At ayan nga, nakita ko nga may mga ipot ng ibon yung motor. Pagtingala ko nga, ang dami palang ibon dun sa taas sa mga wire ng mga kuryente. So, sabi ko nga ay blessing yon at baka tayo tumama sa weteng. At ayun na nga, nasa tindahan na rin ako ng mga oras na yan at tapos na nga rin kaming mag-display dyan sa wakas after 48 years natapos din. Tapos are, kinuha ko na nga ang aking mahiwagang termos at ang aking tasa at ako'y magkakape na. At habang nagtitimpla nga ako ng kape dyan ay may kamaritisan ako kaya ako'y tawa ng tawa dyan. O diba? Marites yarn. May kabiruan kasi kami dyan ni mama na matanda, tinatawanan namin kaya ako'y tawa ng tawa. Maya-maya nga nun ay dumating na nga rin ito si Ate Kate. So medyo maaga nga siya ngayon lumabas, diba? Himala. At ayun nga, may pinapirmahan nga ako sa kanya para dun sa kanyang scholarship dahil nakalimutan niya nga ang pirmahan. At ayun, nandawin na nga rin kami sa kanyang school. So that's it. Wait for part 2.